But bago tayo magtungo sa ating mga balita at talakayan, syempre, Yusek, hingi muna kami ng update mula sa inyo dyan sa Department of Justice. No? Unahin natin, Yusek, itong isang suspect na nahuli dahil sa pagbebenta ng malalaswang litrato ng isang menor de edad dyan sa Nueva Ecija. Ano ang istorya tungkol dito, Yusek? Tama ka dyan, Nina. Sinampahan ng Department of Justice ang isang lalaki sa Cabanatuan, Nueva Ecija matapos mahuling nagbebenta ng mga malalaswang litrato ng mga menor de edad online. Kinasuhan sa paglabag sa Republic Act number 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse of Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act ang suspect na kinikilalang si Benji Orteliano matapos mahuli ng otoridad sa isang entrapment operation. Pinangunahan ng National Bureau of Investigation ng operasyon kung saan nakipagtransaksyon ang mga asset ng NBI sa suspect sa kanyang mga social media accounts. Napag-alaman na ginagamit ni Orteliano ang messaging app na Telegram upang magbenta ng mga malalaswang larawan at video ng mga menor de edad. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla, ang pagkakahuli at pagsasampa ng kaso laban kay Orteliano ay isang malinaw na mensahe laban sa mga mapang-abuso. Aniya, sisiguruhin ng DOJ na nananaig ang hustisya at patuloy na magsusumikap upang protektahan ang mga kabataan mula sa mga pang-aabuso. Magandang balita ito mula sa inyo. Every time you're here, Yusek, may nahuhuli, meron tayong nakakasuhan. So at least alam natin na may nangyayari tungkol po dito sa mga ginagawa sa ating mga menor de edad. Dito naman tayo sa isa pang magandang balita. Kamakailan ay nagdiwang tayo ng Araw ng Kalayaan. At balita namin ay may bagong batch muli ng mga persons deprived of liberty o PDLs ang pinalaya kasabay nito. Can you tell us more about this, Yusek? Yes, Nina, naging simbolo ng pag-asa ang katatapos lang na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan para sa ilang persons deprived of liberty o PDLs. Ito ay matapos na palayain ang 126 PDLs noong nakaraang Miyerkules, June 12, kung saan ipinagdiwang ng bansa ang 126th Philippine Independence Day. Ang inyong lingkod, bilang kinatawa ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla, ay dumalo kasama si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. upang pangasiwaan ang pagpapalaya sa mga PDLs na nakatapos na ng kanilang sentensya. Pinuri ni Secretary Remulla ang Bucor sa patuloy nitong pangangalaga sa mga PDLs at hinimok ang mga bagong laya na gamitin ang pagkakataong ito upang magsimula muli at maging aktibong kabahagi ng pagbabago sa bansa. Samantala, nagsagawa rin ang DOJ at Public Attorney's Office at Ateneo Legal Services Center ng free legal consultation sa mga PDLs sa New Bilibid Prisons noong Independence Day. Isinagawa rin ang kaparehong aktibidad sa iba't ibang piitan sa bansa tulad ng San Ramon Prison and Penal Farm, Iwahig Prison and Penal Farm, Leyte Regional Prison Farm, and the Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Yusek, ano naman itong nilagdaan na Memorandum of Understanding ng DOJ at ng isang non-government organization para sa pagpapalakas ng prosekusyon sa bansa? Yes, Nina. Nakipagsanib puwersa ang DOJ sa isang international non-government organization o NGO upang palakasin ang prosekusyon ng bansa at opisyal na nilagdaan ni Justice Undersecretary Jessie Andres bilang kinatawan ng DOJ at Resident Representative Alexander Burrell ng Hans Seidel Foundation o HSF ang Memorandum of Understanding na magpapatibay sa kolaborasyon ng DOJ at ng German na NGO. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla, malaking karangalan para sa DOJ ang makasanib puwersa ang isang kilalang NGO para palakasin ang criminal justice system ng bansa at pag-aralan o repasuhin ang Revised Penal Code of the Philippines. Aniya, napapanuhan ng muling aralin ang penal code ng bansa upang masiguro na naaayon ito sa panahon at mapadali sa paghatid ng hustisya.
Una nang nagtulungan ang DOJ at HSF para sa isang serye ng dialogo na nagpalakas ng kooperasyon sa pagitan ng prosecution at law enforcement agencies sa Northern Mindanao. Maraming salamat, Yusek Marge, sa lahat ng ibinahagi mo sa aming mga updates mula sa inyo dyan sa DOJ.